Itong mga akusasyon nila laban kay President Duterte, ito yung smokescreen para mapagtakpan in the hopes na mapagtakpan yung issue na hinaharap ngayon ni Mr. Marcos Jr. Tinanong noon si Marcos kung totoo ba ito, pero sa halip na direktang itanggi o aminin ang pagkakaugnay sa illegal na droga ay kanya lamang itong tinawanan. Alam naman natin yung administrasyon ni Marcos, si President Duterte ang ginagawang boogeyman eh. Oh, boogeyman nga. O ginagawang boogeyman eh, pananakot sa taong bayan eh. And that's not fair to the former president. Sunod-sunod ng mga dating kaalyado ng mga Marcos ang tahasang nagsasalita ngayon laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kabilang dito si Attorney Glenn Chong, kilalang supporter noon ni Marcos sa naghain ng election protest laban kay Leni Robredo noong 2016 elections. Sa isang program online, sinabi ni Chong na ang pagdidiin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa usapin ng umano'y gentleman's agreement nito sa China ay ginagamit lamang na smokescreen o pantakip sa totoong problema ng bansa at mga personal na interes ng Marcos. Ito yung smokescreen. Ito yung totoong smokescreen. Itong mga akusasyon nila laban kay President Duterte, ito yung smokescreen para mapagtakpan in the hopes na mapagtakpan yung issue na hinaharap ngayon ni Mr. Marcos Jr. Isa sa mga sumambulat na issue ay ang pagkakadawit sa pangalan ni Marcos sa iligal na droga na una na ring ibinunyag ni dating Pangulong Duterte at kamakailan nga sa Senado ay binuksan ang investigasyon sa PIDEA leaks kung saan dawit din ang pangalan ni Marcos Jr. sa isang pre-operation report ng PIDEA noong 2012. Tinanong noon si Marcos kung totoo ba ito, pero sa halip na direktang itanggi o aminin ang pagkakaugnay sa illegal na droga ay kanya lamang itong tinawanan. Binigyang diin naman ni Chong na hindi patas ang ganitong gawain ng Marcos administration laban sa dating Pangulo. Alam naman natin yung administrasyon ni Marcos, si President Duterte ang ginagawang boogeyman eh. Oh, boogeyman nga. O ginagawang boogeyman eh, pananakot sa taong bayan eh. And that's not fair to the former president. Dagdag pa ni Chong, sa mainit na usapin ngayon ng umano'y New Model Agreement, naging isang scapegoat si Vice Admiral Alberto Carlos na dating Westcom Chief. Ang nakikita ko dyan, si Admiral Carlos ang ginawang scapegoat eh. Bakit? I don't think that he will bind the country to any agreement without the prior approval of his superiors. Sa issue ng New Model Agreement ay ginigiit ng China na mayroon naman itong kasunduan sa Pilipinas para sa maayos na resupply mission sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal. Ngunit itinanggi ito ng Pilipinas. Kasunod nito ay naglabas naman ng China ng umano'y wiretap audio conversation sa pagitan ni Carlos at ng isang Chinese diplomat. Itinanggi naman ni Carlos na mayroong secret deal matapos ito'y nawala na siya sa pwesto bilang Westcom Chief at nag-file ng leave dahil sa personal na dahilan. Samantala, malayo at kakaibang paraan ang pakikitungo ng kasalukuyang administrasyon sa diplomatikong relasyon ng Pilipinas sa China na opisyal namang napagtibay noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr.